Parang nakikinita ko na ang mga itsura nila nang sabihin mo sa kanilang umalis na sa tinitirahan nila. Grabe nga po yung pamumutla nila. Kung nakita nyo lang talaga ng harapan, baka dun palang matawa na kayo. Nagmamakaawa rin na bigyan pa sila ng palugit. Ayaw kasing magbayad sa tamang oras eh. Tama lang sa kanila ang mapalaya sa kanilang tinitirahan. Tiniyak nyo ba na wala ni isang gamit nila ang natira doon? Opo, ma. Ipinadlock din ang buong bahay at may iniwan akong magbabantay. Ay, ang galing mo talaga, anak. Maaasahan ka na sa lahat ng oras. Gusto ko po kasi na ipagmalaki niyo ako. Mula pa noon, lagi na kitang ipinagmamalaki. Sabihin mo sa akin kung anong reward ang gusto mong matanggap. Kahit ano po, ma, basta galing sa inyo. O sige, ako na lang ang bahalang mag-isip kung ano ang ibibigay ko sa'yo. Ang yumaong asawa ni Soledad ay 20 taon din nagtrabaho sa Qatar noon. Kaya maraming naipundar ng mga ari-arian na naiwan sa asawa. Sa kasamaang palad binawian ng lalaki dahil sa sakit na cancer. May ilang taon na rin ang nakakalipas. May 3 silang anak at si Beverly ang bunso at nagmana ang ugali sa nanay niya. Siya na lang din ang tanging kasama ng ina sa bahay nila. Bev, tumawag na ba ang ate at kuya mo? Hindi pa po, ma. Nagsabi po ba na tatawag sila ngayon? Ay, nako. Para silang hindi ka pamilya. Pati pagtawag sa atin kinatatamaran pa nila. Ganun po yata kapag pamilyado na, nag-iiba na ang prioridad sa buhay. Kaya ikaw, kapag nag-asawa ka, dapat dito kayo sa bahay tumira. Huwag ka nang lalayo. Oo naman, ma. Tsaka nangako kayo na sa akin mapupunta ang bahay na to. Tutuparin ko yung pangako ko. Basta lagi ka lang masunurin sa akin. Emma, ano nga po palang gagawin niyo sa lupa na kinuha niyo sa pamilya ni Namang Igme? Ipagigiba ko ang bahay na yon at saka ko patatayuan ng apartment. Maganda nga pong idea niyo, ma. Uso ngayon ang mga paupahan kahit saan. Gayahin mo ko. Laging maganda ang mga plano sa buhay. Ay, siya nga pala. Natawagan mo na ba si Berting? Opo, ma. Nung isang araw pa, sabi ngayon daw pupunta dito sa atin. Bakit hanggang ngayon wala pa rin? Pambihira ang taong yun, oh. Puro paasa na lang ang ginagawa. Hintayin pa po natin hanggang mamaya. Kapag wala pa rin, tsaka na kayo gumawa ng hakbang. Akala yata niya, porket kamag-anak kami palalampasin ko na ang malaking utang niya sa akin. Ang tagal na po, di ba, ng utang niya? Matagal na nga. Nauna pang naging kalansay ang katawan ng asawa niya kesa bayaran ng utang niya sa akin. Kapag nakiusap ulit sa inyo, wag niyo nang pagbigyan pa. Kunin niyo na lang kung anong meron siya. Yan na nga ang problema Wala naman akong mahahatak sa kanya na kahit ano. Paano yan? Alangan naman na pabayaan niyo na lang ang utang niya sa inyo. Hindi maaari yun. Mag-iisip na lang ako ng paraan kung paano ko siya masisingil sa utang niya sa akin. Ilang araw nang naghahanap ng pwedeng utangan si Mang Berting para ibayad naman sa utang niya sa pinsang si Soledad. Dumating na lamang ang takdang araw ng kanilang usapan, wala pa rin siyang hawak na pera. Napatingala na lang siya sa kalangitan na para bang dun humuhugot ng solusyon sa kanyang problema. Tay, buti naman po dumating na kayo. Kanina ko pa kayo hinihintay Nag-aalala na nga po ako sa inyo. Malapit na po kasing dumilim. Hindi pa kayo umuwi. Pasensya ka na, anak, kung pinag-alala kita. Ha? Sinubukan ko kasing lapitan lahat ng mga kakilala ko pero lahat sila kapos din. Lumapit din po ako sa mga kaibigan. Nakalikom po ako ng konting halaga. Baka naman po pwedeng makiusap kay Tia Soledad na hulug-hulugan na lang natin ang utang sa kanya. Pasensya ka na, anak, ha, kung pati ikaw ay nahihirapan. Hindi niyo po kailangang humingi ng pasensya sa akin. Pareho po nating obligasyon ng pagbabayad ng utang kay Chang. Bukas ng umaga ko na lang papupuntahin si Soledad. Sana bigyan pa niya tayo ng palugit. Huwag po kayong masyadong mag-alala, Tay. May awa ang Diyos.
hindi niya tayo pababayaan sa mga suliranin natin. Para ka talagang nanay mong magsalita. Napaka-positibo sa buhay. Hindi ba gano'n naman po dapat? Habang may buhay, laging may pag-asa. Tama ka, anak. Mababayaran din ang utang natin sa tiyahin mo. Alam ko po na gutom na kayo. Nagluto na po ako ng maaga. Halina po kayo sa kusina. Sige anak, susunod na ako. Pinagsaluhan ng mag-ama ang payak na hapunan ng gabing yun. Bagamat may lungkot pa rin sa kanila dahil sa pagkawala ng ilaw ng tahanan na sila Gring, patuloy pa rin silang lumalaban sa hamon ng buhay. Umaasa na balang araw masusumpungan din nila ang liwanag. Kinabukasan naman tanging kapilang ang pinanlaman sa sikmura, lumakad na agad si Berting para puntahan ng pinsan. Kahapon pa kasi nito inaasahan ng pagpunta niya. Nagpakita ka na rin sa wakas, Berting. Kahapon pa kita hinihintay. Ay siguro naman, dala mo na ang perang ibabayad mo sa akin. Pasensya ka na, Ate Soledad, kung ngayon lang ako pumunta. Naghagila pa kasi ako ng pera. Ito lang ang dala ko. Hiniram lang yan ng anak ko sa mga kaibigan niya. 3,000? Aba, Berting, nasa mahigit 100 ang utang mo sa akin. Baka nakakalimutan mo. Alam ko naman yun. Kaya lamang wala talaga akong mahiraman. May iba pa rin kasi akong utang na binabayaran. Wala akong pakialam sa iba mong utang. Basta yung utang mo sa akin ang unahin mo. Babayaran ko naman ang utang ko sa iyo. Hindi ko yun tatakbuhan. Makikiusap sana ako kung maaari. Bigyan mo pa ako ng palugit. 1 taon na ang utang mo sa akin, hoy! Buhay pa ang asawa mo, utang na yon. Hindi ka naman kasi dapat mababaon sa utang kung hinayaan mo na lang sana ang asawa mong mamatay. Mahal ko ang asawa ko kaya inilabang ko siya hanggang sa uli. At hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko. Tignan mo naman ang naging resulta. Baon ka ngayon sa utang. Kita mo naman ang asawa ko doon. Maaga dabing natuklasan ang kanser niya, pero namatay pa rin siya. Lalo na sa asawa mo na sa stage 4 na pala ang kanser noon, ipinagamot nyo pa. Kahit sino naman na nasa kalagayan ko, tingin ko ganun din ang gagawin. Nagkataon lang na wala kaming pera para suportahan ang gamutan niya noon. Kahit ano pa ang sabihin mo, baon ka pa rin sa utang. Kung ako sa'yo, gumawa ka ng paraan kung paano mo ako mababayaran. Wala akong pakialam kung ibenta mo man ang kaluluwa mo. Wala ka talagang mapipiga sa akin kahit anong gawin mo. May trabaho naman ako ngayon. Pangako, magbibigay ako kada sahod ko. Talagang inuubos mong pasensya ko, ha? Ipakukulong na lang kita. Maawa ka. May anak ako na umaasa pa sa akin. Babayaran naman kita eh. Wala akong balak na takasan ng hiniram ko sa iyong pera. May palabra de honor ako. Hindi na! Masyado mo naman inaabuso ang pagiging magkamag-anak natin. Mamili ka. Babayaran mo ako o tatawag ako ng pulis. Ate Soledad, wala talaga akong maibabayad sa iyo ngayon. Wala rin akong ari-arian na pwede kong ibigay sa iyo. Tatanggapin ko na lang siguro ang desisyon mo na ipakulong ako. Talaga matigas ka, ha? Yung anak mo bang si Ara nag-aaral pa? Hindi na siya nakapagpatuloy dahil sa kawalan ng pera. Dalhin mo siya dito bukas na bukas din. Ha? Bakit ate? Anong kailangan mo kay Ara? Tamang-tama. Wala akong kasambahay ngayon. Sakto't naghahanap ako. Siya na lang ang magtrabaho para sa akin kapalit ng utang mo. Maawa ka, Ate Soledad. Ako may utang sa'yo. Huwag mo namang idamay ang anak ko. Ang utang ng magulang ay utang na rin ng anak. Kaya may obligasyon din si Ara na magbayad. Ako ang kausap mo. Pabayaan mo na lang si Ara. Mamili ka. Ipakukulong kita. O magtatrabaho si Ara bilang kasambahay ko. Mas maigi pang ipakulong mo na lang ako. Hindi ka na naman nag-iisip, ano? Ayaw mo yata na mabayaran ang utang mo eh. Kilala kita na malupit sa mga nagtatrabaho sa'yo.
Hindi ko hahayaan ng kaisa-isa kong anak makaranas ng kaapihan mula sa'yo. Di bali na lang na ako magdusa sa kulungan. Kaya ano pa hinihintay mo? Tumawag ka na ng pulis. Huwag ka nga mayabang! Akala mo yata ay madali ang buhay sa kulungan. Kung tutuusin, ginagawa na kita ng pabor. 1 taon lang naman magtatrabaho ang anak mo sa akin. At pagkatapos nun, bayad ka na. Simple lang ang gusto ko. Sumunod siya agad sa mga inuutos ko. Wala kaming magiging problema. Buo ng desisyon ko. Hindi ako papayag na maging kasambahay ninyo si Ara. Huwag ka munang magmadali sa pagdedesisyon. Bibigyan kita hanggang sa linggo. May 3 araw ka para pag-isipan at sabihin sa anak mo ang alok ko. Laylay ang balikat na umuwi ng bahay si Berting. Hindi naman niya nadatnan ng anak sa kanila. Marahil ume-extra na naman bilang tindera sa palengke. Pagdating ng dalaga, agad siyang inusisa nito sa naging pag-uusap nila ng tiyahin. Tinanggap po ba ni Tia Soledad ang pera? Oo, kaya lang galit na galit siya. Gusto niya akong ipakulong kung hindi ko siya mababayaran. Hindi kasi siya pumayag na hulugan ko ang utang kada sahod ko. Ayoko po kayong makulong, Tay. Hanggang sa linggo, maghahanap ako ng pambayad sa kanya. Kung wala akong mahanap, tatanggapin ko na lang ang kapalaran ko. Maghahanap din po ako ng mahihiraman. Pasensya ka na, anak. Kung pati ikaw nadadamay sa problema ko. Wala pong ibang magtutulungan kundi tayo. Susubukan ko pong manghiram sa amo ko bukas. Maghahanap din po ako ng trabaho na may malaking sahod. Kahit pagsamasamahin pa natin ang malilikom nating pera, hindi pa rin sasapat. Wala na po bang paraan, Tay? Ayoko pong maiwang mag-isa. Wala na nga ang inay. Pati ba kayo makukulong pa? Kung sakaling makulong man ako, hindi ko yung pagsisisihan dahil nakulong ako sa pagkabaon sa utang para lang maipagamot ang inay mo. Tay, mag-iisip po ako ng paraan. Merong sinabi ang Tia Soledad mo, pero hindi ko hahayaan na pati ikaw madamay. Sabihin niyo po, Tay, kung anong sinabi niya. Ara, anak, gusto ng tiyahin mo na pumasok ka na kasambahay sa kanila kapalit ng utang natin. Ano? Gusto niya na maging kasambahay nila ako? Oo, pero hindi ako pumayag. Mas gugustuhin ko pang makulong na lang. Tay, payag po ako. Kung yun lang ang paraan para makabayad tayo. Anak, alam mong malupit sila sa lahat na nagtatrabaho sa kanila. Ayoko maranasan mong pagmamalupit nila. Mas nanaisin ko pang makulong na lang kaysa saktan kanila. Hindi naman po siguro nila gagawin yun kung lahat ng inuutos nila gagawin ko. Tsaka po kamag-anak natin sila. Hindi nila magagawa na saktan ako. Hindi mo sila kilala, anak. Kaya nga walang tumatagal na kasambahay sa mag-inang yun eh. Hindi naman po siguro ako habang buhay na maninilbihan sa kanila. Mas gusto ko na rin na magtiis kesa makulong kayo. Huwag mo namang hilingin sa akin to, anak. Hindi ko kakayanin na makita kang nahihirapan ng dahil sa akin. Susubukan ko po ang trabaho. Kung hindi po sila masiyahan, sigurado po nasisisantihin nila ako. Sige na po, Tay. Pumayag na kayo. Ako na lang po ang ipambayad niyo sa utang natin kay Tia Soledad. Matiim lamang na tinitigan ni Berting ang anak. Bago marahan na tumalikod at naglakad palayo. Naguguluhan siya kung papayagan ba niya ang dalaga kung ito mismo ang nakikiusap. Lalong bumigat ang pakiramdam niya dahil pakiwari niya. Mas lalo siyang nawalan ng silbi bilang ama. Ilang araw nang napapansin ni Ara ang ama na malalim ang iniisip. Minsan nagigisnan niya sa hating gabi na nakatingin sa kawalan. Habang nakatayo sa tapat ng bintana. Alam niyang naguguluhan ng ama sa kanilang sitwasyon. Kailangan niya lang tong kumbinsihin para matapos na ang problema nila. Bukas na po ang deadline sa atin ni Tia Soledad.
Hihintayin ko na lang sila ng mga pulis dito sa bahay. Tay, maiiwasan naman po natin na makulong kayo. Kung papayag ako sa kagustuhan ni Chang. Meron pa naman tayo hanggang bukas. Lalabas ako ngayon para manghiram ng pera sa kakilala ko. Huwag na po kayong mag-aksaya ng oras, Tay. Alam naman po natin na wala nang magpapahiram sa inyo. Ito na lang po ang paraan para hindi kayo makulong. Anak, mahirap kasing maging kasambahay. Ayoko na balang araw pagsisihan ko na pinayagan kita. Nakikiusap po ko sa inyo, Tay. Halang-alang kay nanay. Mabilis lang po ang panahon. Hindi natin namamalayan. Bayad na tayo sa utang natin. Hindi mo pa rin maiaalis sa akin ang labis na mag-alala sa'yo. Papayag naman po siguro si Chang na dalawin niyo ko ron. Sinasabi ko na sa'yo, mahirap maging kasambahay. Hindi mo naman sineseryoso ang sinasabi ko eh. May mga kakilala po ako na namamasukan bilang kasambahay. Yung iba nga po mas bata pa sa akin eh. Nakakaya naman po ang trabaho. Sige na po, Tay. Pumayag na kayo. Pero anak, iba ang ugali ng pinsan kong si Soledad. Mapang-api ang mag-inang yun. Kaya ko pong tiisin, Tay, lahat ng sasabihin nila. Huwag lang po kayong makulong. Mas hindi ko po kakayanin yun. Napakabait mo talaga, anak. Sana balang araw, masuklian ko ang gagawin mong pagsasakripisyo. Payag na po ba kayo, Tay? Oo, pero sisikapin ko makahanap ng pera para hindi mo na kailangan magtagal pa dun. Sisipagan ko po ang trabaho ko para matuwa sa akin ang Chang. Basta mag-iingat ka dun. Kapag hindi mo kaya ang trabaho, umuwi ka kagad dito. Opo, Tay. Huwag na po kayong malungkot. Hindi mo maiaalis sa akin ng malungkot at mag-alala. Nalulungkot din po ako dahil magkakahiwalay tayo. Dadalawin ko na lang po kayo kapag day off ko. Isipin niyo na lang po na para ito kay nanay. Mahigpit pang niyakap ni Ara ang ama na hindi na napigilan ng mapaluha. Siya man ay hindi na rin napigilan ng mapaiyak. Kinabukasan maaga siyang inatid ng ama sa bahay ng tiyahin. Si Beverly ang nagpapasok sa kanila sa loob. Sandaling nag-usap muna sina Soledad at Berting bago pinauwi ang huli. Kabado namang naiwan si Ara. Nananatiling nakatayo habang nakaupo ang mag-ina. Siguro naman, alam mo na ang dahilan kung bakit ka nandito. Opo, Tia Soledad. Para po magbayad ng utang namin sa inyo. Mabuti naman malinaw sa'yo kung ano ang gagawin mo dito sa bahay. Pagbubutihan ko po ang pagtatrabaho ko sa inyo. Dapat lang, no? Aba sa laki ng utang nyo sa amin. Duda ako kung mababayaran nyo pa kami. Pasalamat na lang kayong mag-ama may konsiderasyon ng mama sa inyo. Sa lahat ng ayoko, yung mabagal kumilos at walang kusa. Huwag mo nang hintayin na utusan pa kita. Gusto ko madaling araw pa lang, gising ka na. Naiintindihan mo ba, Ara? Opo, Chang. Idadagdag ko na rin. Ayaw namin ng malikot ang kamay at nakikialam na lang basta. Hintayin mong bigyan ka namin ng pagkain, hindi yung basta ka nalang kukuha ng walang paalam. Baka mauna ka pang makulong kesa sa tatay mo. Hindi naman po malikot ang kamay ko. Hindi po ako pinalaki ng mga magulang ko na pag-iinteresan ng hindi sa akin. Malalaman natin sa mga susunod na araw kung nagsasabi ka ng totoo. Samahan mo na si Ara sa magiging kwarto niya sa likod. Ituro mo na rin sa kanya ang gagawin niya ngayon at ang pagkakasunod-sunod na gawain niya. Ano pang itinatayo-tayo mo dyan? Sumunod ka sa akin, bilisan mo! Oo, te. Mabilis nang sumunod ang dalaga kay Beverly. Dinala si Ara ng pinsan sa isang maliit na kwarto na walang bintana. Inilapag lang niya ang bag at saka na siya nag-umpisa sa kanyang gawain. Una muna niyang nilinis ang labas ng bahay. Sunod ang sala at kusina. Kumakalam na ang kanyang sikmura pero hindi pa rin siya tinatawag para kumain. Pasado 2:00 na nang pakainin siya. Bakit wala kang ganang kumain? Hindi mo ba gusto yung pagkain mo? Hindi naman, te. Medyo napapagod lang po ako. Bawal dito ang babagal-bagal. Pagkatapos mong kumain, linisin mo yung mga kwarto sa taas.
Mamayang gabi bago ka matulog, plansyahin mo yung mga damit namin ng mama. Opo, Ate Beverly. Siya nga pala, kapag may bisita dito sa bahay, huwag ka magpapakita ha. Doon ka lang sa kusina. Malilintikan ka sa amin ng mama kapag hindi ka sumunod. Bakit hindi ako pwedeng makita ng mga bisita nyo? Nagtanong ka pa talaga? Sino ba amo mo dito ha? Kayo po ni Chang. Yun naman pala kapag meron kaming sinabi o inutos ni mama, sumunod ka na lang. Dapat wala nang tanong-tanong. Pasensya na, te. Nagtataka lang naman ako eh. Kung gusto mong mabayaran niyo ang utang niyo, ayusin mong pagsisilbi mo sa amin. Oras na hindi matuwa si mama, baka palayasin ka niya at ipakulong ang itay mo. Huwag, ate. Maawa kayo kay itay. Aayusin ko ang trabaho ko sa inyo. Huwag niyo lang ipakulong ang itay ko. Bilisan mo na lang kumain, marami ka pang gagawin. Hindi sa lahat ng oras kailangan kong bantayan ang trabaho mo. May iba rin akong dapat gawin. Napakakupad! Kaning lamig ang kinakain ni Ara. Matigas na rin yun kaya nahihirapan siyang nguyain. Ganon din ang pritong isda. Dahil sa nakikitang pagkainip sa mukha ng pinsan, tinapos na niya ang pagkain. At saka sumunod sa kanya. Pasado 7:00 na nang matapos siya sa paglilinis sa taas. Kumain lang siya ng hapunan saka naman hinarap ang pamamalansya. Dahil sa matinding pagod, tanghali na nagising ang dalaga. Ara! Bumangon ka dyan! Chang? Ay, maliwanag na pala! Kanina pa maliwanag! Kung hindi pa ako gumising, hanggang ngayon natutulog ka pa rin. Hindi kita tinanggap dito para matulog lang. Pasensya na po, Chang. Hindi ko po namalaya na umaga na pala. Napagod po kasi ako kahapon sa trabaho eh. Natural lang na magtrabaho ka. Kaya wag mong idahilan na napagod ka kahapon. Sa halip na marami ka na sanang nagawa rito sa bahay, ang sarap pa ng tulog mo. Hindi na po mauulit, Chang. Hindi na ito talaga mauulit. Dahil ngayon pa lang, tuturuan na kita ng leksyon. Halika! Chang! Chang, saan niyo po ako dadalhin? Ha? Tingnan ko lang sa gagawin ko sa'yo kung hindi ka magtanda. Sa lahat ng ayoko, ha? Yung ganyang pag-uugali. Chang, ano pong gagawin natin dito? Bakit may kadena ng aso? Ikakadena kita bilang parusa ko sa'yo. Isang araw ka pala dito, may sungay ka na agad. Huwag po, Chang! Chang, maawa na po kayo! Huwag ka nang pumalag! Dahil kung hindi, ang itay mo magbabayad! Huwag niyo naman po gawin sa akin to, Chang! Kadugo niyo po ako! Wala akong pakialam! Kasambahay ka lang namin dito! Kaya matuto kang sumunod! Hayan! Diyan ka! Huwag niyo po akong iwan dito! Maawa na po kayo! Chang! Chang! Hanggang mamaya ka dyan para magtanda ka! Chang! Naiwang nakakadena na nakabaon sa lupa ang isang paa ni Ara. Kahit anong iyak at tawag niya, hindi na bumalik ang tiyahin. Naupo na lang siya at sumandal sa pader. Tahimik lang siya na nagdasal sa isip na sana makaalis na siya ron. Hindi pa po ba natin pakakawalan si Ara? Tanghali na kasi at mainit na sa kinaroroonan niya. Sigurado na nagugutom na siya ngayon. Mamaya na lang bago tayo umalis para may bantay dito sa bahay. Sa totoo lang maayos siyang maglinis at mamlansya kumpara sa mga nauna sa kanya na nagtrabaho dito. Kaya tama lang ang desisyon ko na siyang maging kapalit sa utang ng tatay niya. Matagal din natin siyang mapapakinabangan. Emma, seryoso po ba kayo na hindi niyo nasisingilin ng tatay niya? Aba, malaki ang 100,000 ah. Sino naman ang may sabi sa'yo na basta ko nalang kakalimutan ang utang nilang mag-ama? Hanggat nabubuhay ako, mananatili ang utang nila sa akin. Akala ko talaga ganun yun na lang babaliwalain yun eh. Para namang hindi mo kilala. Akala ko kasi dahil kamag-anak naman natin sila mas magiging mabait kayo. Wala akong itinuturing na kapamilya
kundi kayong mga anak ko lang. Kahit hindi na ako naaalalang dalawin ng mga kapatid mo. Nakausap ko po pala kagabi si ate. Hindi ko po alam kung paano to sasabihin sa inyo eh. Talaga? Ay, anong sabi ng ate mo? Bakit hindi daw sila dumadalaw dito? Ma, pinapasabi po niya nakalimutan na lang daw natin sila ni kuya. Hindi na daw sila babalik dito. Maliban na lang sa burol nyo. Ha? Sinabi ba talaga yan ng kapatid mo? Opo ma, kahit nga po ako nagulat eh. Nang tanungin ko siya dahil daw po hindi na nila matiis ang ugali nyo. Nakakarating daw sa kanila ang ginagawa nyo sa mga tao. Sino naman kaya ang nagsusumbong sa kanila? Naalala niyo po yung pamilya na pinaalis natin sa tinitirhan nila? Isa po sa kanila kaibigan ni ate. Tingin ko po siya yung nagsumbong. Bakit ba hindi maintindihan ng mga kapatid mo na ang mga ginagawa ko ay para din sa inyong tatlo? Kapag namatay naman ako, lahat ng ito ay mapupunta sa inyo. Yun nga po yung sabi ko sa kanya pero hindi na daw nila masikmura ni kuya ang ginagawa natin. Maana talagang kapatid mo sa ama ninyo. Masyadong malambot ang mga puso. Ano pong gagawin natin, ma? Mula ngayon, hindi ko na sila mga anak. Kapag nakausap mo ulit ang isa sa kanila, sabihin mo na rin na huwag na rin silang pupunta sa burol ko. At baka hindi lang ako matahimik. Baka po malinawan rin sila sa mga susunod na araw. Malabo na yung sinasabi mo. Ang mahalaga sa akin ay lagi kang nariyan. Sa iyo ko na lang ipamamana ang lahat ng ito. Talaga po, ma? Sa akin niyo iiwan ang lahat ng pag-aari niyo ng papa? Oo, iha. Kaya huwag mong gagayahin ang mga kapatid mo kung ayaw mong mawalan. Opo, ma. Lagi lang din akong nasa tabi niyo. Ang mabuti pa, pakawalan mo na si Ara. Utusan mo kung ano ang mga gagawin ngayong araw. Gagayak na muna ako. Sumunod naman agad si Beverly sa kanyang ina. May nakaguhit pang ngiti sa kanyang labi nang puntahan si Ara. Lalo pang lumawak ang pagkakangiti niya nang makitang hindi malaman kung papaling ang dalaga dahil sa matinding init. Siguro naman magtatanda ka na. Baka mas grabe pa ang gawin sa'yo ng mama oras na matanghali ka na naman ng gising. Pangako ate, hindi na mauulit. Dapat lang. Siya nga pala, sabi ni mama, imap mo ulit ang sahig sa sala. Kailangan makintab yun pagbalik namin. Ate, pwede bang kumain muna ako? Kanina pa kasi ako nagugutom eh. O sige na, kumain ka na nga muna. Hayan ang pagkain sa mesa. Huwag mo nga palang tangkain na kumuha sa ref dahil kung hindi, sa akin ka naman malilintikan. Opo ate, hindi po ako makikialam. Sapat na po ang kanin at ulam para may lakas akong magtrabaho. Mabuti naman kung ganon. Pati pala yung kwarto ko, linisan mo na rin at palitan ng kobre kama. Gusto ko pag uwi ko malinis na ha. Opo te. Bilisan mo nang kumain dyan at paalis pa kami ng mama. Ate, kagabi pa po itong kanin at ulam na ito. Panis na po kasi. Ano pinagsasabi mo dyan? Pwede pa yan, no? Huwag ka mag-aksaya ng pagkain, isa pa yan sa ikinagagalit ni mama. Panis na po talaga. Kahit aso hindi na ito makakain eh. Bahala ka na kung ayaw mong kainin yan, hindi ka na pwedeng kumuha ng ibang pagkain. Maawa ka na, te. Gutom na ako. Wala na akong lakas para magtrabaho. Sige, lakasan mo pa pag-iyak mo. Oras na marinig ka ni mama, parurusahan ka ulit nun. Gusto mo ba? Ayoko, te. Nakikiusap naman po ko sa inyo eh. Kahit konting pagkain lang. May lumang tinapay pa sa cabinet. Yun na lang ang kainin mo kung ayaw mo yung pagkain sa harapan mo. Huwag mo lang ipapakita kay mama. Salamat, te. Basta yung inuutos ko sa'yo ha, huwag mong kalilimutan. Narinig ng dalawa ang pagtawag ni Soledad sa anak. Naulinigan pa ni Ara na aalis na ang mag-ina. Mabilis na rin siyang iniwan ni Beverly sa kusina. Nang masigurong wala na ang mag-ina, agad kinuha ng dalaga ang tinapay na tinutukoy ng pinsan. Kahit matigas na at may amag na ang ilang parte, pinagtiyagaan yun ng dalaga. Lumipas ang isang buwan na puro pang-aapin na lang ang nararanasan. Bumigay na rin ang katawan ni Ara. Ano pong gagawin natin, ma?
Bantayan mo lang siya at kapag nagising, painumin mo ng gamot. Bakit ako kailangan magbantay sa kanya? Sino gusto mo magbantay sa kanya? Ako? Ayoko pong mapuyat sa kakabantay sa kanya. Napakahina naman pala ng resistensya ng babaeng yan. Dito pa talaga nagkasakit. Baka po humina ang katawan niya dahil kulang sa kain. Ang bigat po ng trabaho niya dito sa bahay. Kung yun lang ang budget para sa pagkain niya, ay alam nga namang makisalo siya sa atin. Baka mamaya makarating kay Tio Berting ang nangyayari sa anak niya. Malalaman lang niya kung sasabihin mo. Siyempre hindi po no, ayoko nga na mabaliktad, baka mamaya makulong tayo. Ang layo na agad ng itinakbo ng isip mo. Hindi naman tayo makukulong ng dahil lang sa nagkasakit ng babaeng niya sa poder natin. Pero ma, pwede niyang palabasin na kaya siya nagkasakit dahil sa ginagawa natin sa kanya. Kailangang hindi makalabas ang babaeng yan dito sa bahay. Hindi po natin siya maaaring itago habang buhay. Paano kung bigla na lang sumulpot dito sa bahay si Tio Berting? Ako ang bahalang humarap sa kanya. Basta, tignan-tignan mo muna si Ara. Kainis naman, may lakad pa naman kami ng mga kaibigan ko. Ngayon lang naman Tsaka ka na lang gumanti sa babaeng yan. Pahirapan mo lalo sa trabaho dito sa bahay. Sige na nga po, baka bukas magaling na siya. Uy Ara, bilisan mong gumaling, ang dami mo pang gagawin. Maiwan na muna kita riyan. May gagawin lang ako. Dahil may sakit si Ara, walang nagawa si Soledad kundi siya muna ang gumawa sa kusina. Habang abala sa ginagawa, may nag-doorbell sa gate nila. Kunot naman ang noo na lumabas siya ng bahay para tingnan kung sino ang tao. Berting! Ay, anong ginagawa mo dito? Nandito ako para dalawin si Ara. 1 buwan na kasi siyang hindi umuwi. Sabi mo kasi nung hinatid ko siya rito, papayagan mo siya mag-day off. Lagi kasi siyang kasama ni Beverly sa labas Di parang nakapag-day off na rin siya. Kaya naman hindi ko na siya pinauwi pa sa inyo. Sa susunod na lang siguro. Pwede ko ba makita si Ara? Hindi maaari. Marami siyang ginagawa ngayon. Kahit sandali lang, Ate Soledad. Namimiss ko na kasi ang anak ko Oras ng trabaho ngayon. Sa lahat ng ayoko, yung titigil sa ginagawa. Sa pag-uwi na lang niya kayo magkita. Bakit ba ayaw mong ipakita sa akin ang anak ko? Meron ka bang tinatago sa akin? Ano naman ang itatago ko sa'yo? Oras nga ng trabaho ngayon. Kung meron kang dalang pera, maisasama mo na ang anak mo. Oh, meron ka na bang pambayad, ha? Wala pa. Wala pa pala Umalis ka na! Hintayin mo na lang na umuwi ang anak mo sa inyo! Nakikiusap naman ako sa iyo, Ate Soledad. Kahit ilang minuto lang. Payagan mo na akong makita si Ara. Hindi ka ba talaga nakakaintindi, ha? Hindi nga sabi pwede! Ara! Ara, anak! Ang tatay mo to, anak! At talaga bang ginagalit mo ako, ha? Tatawag na ako ng pulis kung hindi ka pa aalis! Alam ko na meron kang tinatago. Ilabas mo ang anak ko! Kahit maghapon ka pang magsisisigaw dyan, hindi lalabas si Ara! Oras na malaman ko na may ginawa kang masama sa anak ko. Patawarin ako ng Diyos. Baka kung anong magawa ko sa'yo. Naalimpungatan naman ng mga oras na yun si Ara dahil sa naririnig na ingay sa labas. Sigurado siyang boses yun ng tatay niya at tinatawag siya. Akmang tatayo siya mula sa pagkakahiga nang pigilan siya ni Beverly. Saan ka pupunta? Hindi ka pa pwedeng tumayo. Ate, tinatawag ako ni tatay. Kailangan ko lang lumabas. Hindi nga pwede. Gusto mo bang mapagalitan ni mama? Hindi ka pwedeng makita ng tatay mo na ganyan ang itsura. Ate, parang awa mo na Palabasin mo na ako dito. Gusto kong makita ang itay. Sinabi na ngang hindi pwede Diyan ka lang. Itay! Itay, nandito po ako! Tulungan mo ako! Gusto ko lang umuwi, Itay! Kahit magsisigaw ka, hindi ka maririnig ng tatay mo. Ang mabuti pa, inumin mo na tong gamot para gumaling ka na. Ayoko! Hindi ko iinumin yan! Gusto ko na umuwi! Anong ayaw mo?
Ayaw mo bang gumaling, ha? Akala mo yata kung hindi ka gagaling, hindi ka nagagawa dito sa bahay. Pwes hindi mo kilala ang mama ko. Mas malala ang gagawin niya sa'yo kung hindi ka susunod. Gusto ko nang makasama ang tatay ko. Hindi ko na kaya ang ginagawa niyo sa akin. Kapag umuwi ka, ipapakulong ni mama ang tatay mo. Gusto mo ba yon, ha? Babayaran naman namin kayo eh. Akala mo yata barya lang ang utang niyo sa amin. Mahigit 100,000 ang utang niyo. Hindi pa kasama ang tubo sa loob ng 1 taon. Ano? Wala naman sa usapan na may tubo, di ba? Ang alam lang ni Itay, ang babayaran niya yung inutang lang niya. Anong akala niyo? Basta na lang maglalabas ng pera si mama? Kaya ikaw, habang buhay ka ng maninilbihan dito sa amin, kami ang magsasabi kung kailan ka makakauwi sa tatay mo. Ate, para mo ng awa. Pauwiin mo na ako. Wala akong magagawa sa kapalaran mo. Ang nanay mong sisihin mo sa nangyayari sa inyo. Siyang nagsadlak sa inyo sa ganitong sitwasyon. Sana hinayaan nyo na lang siya mamatay noon kesa namumroblema kayo sa utang. Mahal namin si Inay. Kaya lahat ginawa namin para lang madugtungan ang buhay niya. Kung mahal din kayo ng nanay nyo, hindi niya hahayaan na mahirapan kayo. Tama niya. Hindi ko hahayaan na pagsalitaan mo ng hindi maganda si Inay. Nananahimik na siya sa kabilang buhay. Tahimik na nga siya sa kabilang buhay. Samantalang kayo dito sa lupa ng tatay mo ang hindi matahimik. Palang araw, malalampasan din namin to ng Itay. 2 araw lang nagpahinga si Ara. Kahit nanghihina pa, gumawa na siya sa bahay ng tiyahin. Ilang beses din bumalik ang kanyang ama pero hindi sila pinayagan ni Soledad na magkita. Dahil sa kakaisip sa anak, parang wala sa sarili sa trabaho si Berting, na naging dahilan para siya maaksidente. Isang kamag-anak nilang tumulong sa kanya. Sa kabila na nakarating naman kay Soledad ang nangyaring aksidente, hindi pa rin yun ipinaalam kay Ara. Chang, baka pwede niyo akong payagang mag-day off ngayon. Gusto ko na po kasing makita si Itay eh. Napanaginipan ko po kasi siya. Tinatawag niya po ako. Baka po may nangyari sa kanya. Ang OA mo naman, parang panaginip lang. Hindi mo ba alam, kabaliktaran ng panaginip? Kung tinatawag ka ng ama mo sa panaginip, ang totoo niyan, pinabayaan ka niya. Hindi po totoo yan. Mahal ako ni Itay. Hindi niya magagawa na pabayaan ako. Eh bakit hindi na siya pumupunta dito? Ibig lang sabihin nun, wala na siyang pakialam sa'yo. Kaya ganyan na po ako na makauwi. Aalamin ko lang po kung anong nangyari sa tatay ko. Baka nakakalimutan mo, may mga plato at baso kang nabasag dahil sa kapabayaan mo. Dahil doon, wala ka munang day off. Maawa na po kayo, Chang. Payagan niyo na ako kahit 1 araw lang. Babalik din po ko agad. Huwag mong painitin ang ulo ko, Ara! Bumalik ka na sa kusina. Tapusin mo lang ginagawa mo. Huwag mo akong daanin sa iyak. Luluhod po ako sa harapan niyo. Kung kinakailangan, payagan niyo lang po ko. O, tumayo ka nga dyan. Sabi ko sa kusina ka. Aray ko, Chang! Tama na ba? Masasaktan ka talaga kung hindi ka titigil. Mas matindi pang gagawin ko sa'yo. Sa lahat ng naging kasambahay ko, ikaw ang pinakamatigas ng ulo. Gusto ko lang pag makita kitay. Talaga bang hindi ka titigil? Ano pong nangyayari dito? Bakit niyo po sinasabunutan si Ara? Ano na naman bang ginawa mong babae ka, ha? Bakit ginalit mo na naman ang mama? Gusto daw niyang mag-day off dahil pupuntahan ng ama. Bakit pa ang tigas ng ulo mo, ha? Bakit hindi ka maghintay kung kailan ka payagan na lumabas? Gusto ko lang naman malaman ng kalagayan ng Itay eh.
Ako na ang nagsasabi sa'yo, nasa mabuting lagay ang itay mo. Nagtatrabaho siya ngayon para makaipon ng pambayad sa amin. Matagal na kami hindi nakikita ni Itay. Gusto ko na po siyang makasama kahit sandali lang. Kung hindi ka ba naman tanga, sana iningatan mo ang plato at baso sa paghuhugas mo. Sana matagal ka ng pinayagan ni Mama na makalabas. Malinaw naman sa'yo na yun ang parusa sa'yo, di ba? Mabuti pa, pumunta ka na sa kusina bago ulit magdilim ang paningin ko sa'yo. Ano pang tinutunga-tunga nga mo dyan? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Mama? Doon ka na sa kusina! Bilisan mong ginagawa mo doon at mamamalansya ka pa. Opo. Ayos lang po ba kayo, Ma? Namumula kasi mukha niyo eh. Pinainit talaga ng babaeng yun ang ulo ko. Ay, ayos lang naman ako. Ma, kailan niyo ba papayagan si Ara na mag-day off? Hindi ko na siya palalabasin ng bahay hanggat hindi nakakabayad ang tatay niya sa akin. Ha? Bakit naman po? Nagtanong ka pa talaga? Paano kung hindi na siya bubalik dahil sa ginagawa natin? Paano kung makita ni Berting ang mga pasa niya, ha? Sigurado na magsusumbong niya sa tatay niya. Kaya naman po natin lusutan ang sasabihin niya kung sakaling ireklamo na tayo. Ang dami na nating nalusutan na reklamo sa mga dati nating kasambahay. Baka maubos na ang swerte natin. Kailangan natin magtira. Kaya ikaw, bantayan mo siya. Baka makatakas. Sa taas ng bakod natin, hindi po yan makakatakas. Mabuti na rin yung nag-iingat. Mula nang hindi payagan si Ara ng tiyahin na dumalaw sa ama, wala na siyang tigil sa pag-iyak tuwing gabi. Laging laman ng isip niya ang ama. Dama niya kasi na kailangan siya nito. Ganon din si Bertie. Kaya kahit hirap sa paglalakad, sinubukan pa rin niyang puntahan ng bahay ng mag-ina. Nabuhayan naman siya ng pag-asa na makita ang anak na nagwawali sa labas ng bakuran. Lumapit siya sa may gate at saka tinawag ang dalaga. Ara, anak! Tay! Tay! Mabuti naman po dumalaw kayo. Lagi ko po kayong naiisip. Ano pong nangyari sa braso at binti niyo? Bakit nakabenda? Naaksidente ako sa trabaho pero ayos na ako ngayon. Hindi naman ako pinababayaan ng iba nating mga kamag-anak. Sabi ko na nga ba, alam ko na may masamang nangyari sa inyo kaya hindi kayo pumupunta rito. Kapag dumadalaw po kayo sa akin, naririnig ko kayo. Ayaw lang po akong palabasin ni Tia Soledad. Yun din ang hinala ko noon pa. Kumusta ka naman dito? Bakit parang nangangayayat ka? Gusto ko nang umuwi, Tay. Gusto ko na kayong makasama. Minamaltrato ka ba nila rito? Namimiss ko na po kasi kayo kaya gusto ko nang umuwi sa atin. Kaya lang po, inaalala ko ang utang natin. Ara, sino yung Chong? Anong ginagawa niyo dito? Ate, nakikiusap ako sa'yo. Hayaan mo na kaming mag-usap ni Itay. Aray, sige, bilisan niyo na lang ang mag-usap. Baka mamaya dumating na si Mama. Huwag kang tatakas ha, nakatingin ako sa'yo. Salamat, ate. Buti pumayag si Beverly. Sana hindi ka niya isumbong. Sa tingin ko hindi siya magsusumbong. Pati kasi siya mananagot kay Tia Soledad. Gusto mo na bang umalis dito, anak? Magtitiis pa po ako, Tay. Naisip ko kasi bigla na kapag umalis ako rito, ipakukulong talaga kayo ni Tia Soledad. Ganon din po. Magkakahiwalay pa rin tayo. Kaya dito na lang po muna ako. Hindi ako tumitigil sa paghahanap ng paraan kung paano ko mababayaran ang utang natin kay Ate Soledad. Lagi akong humihiling ng himala sa langit. Naniniwala po ako na walang imposible sa dasal. Huwag lang kayong magsasawa sa pagtawag sa kanya. Oo, anak. Alang-alang sa'yo. Hindi ako mawawalan ng pag-asa. Ara, tumawag na si Mama, pauwi na siya ngayon. Umalis na kayo, Chong! Sige na po, Tay. Umalis na kayo. Baka abutan pa kayo ng tiya. Mag-iingat po kayo, ha? Gumagawa na ng paraan ng Itay, ha? Hintayin mo lang at kukunin kita rito. Tinanaw pa ni Ara ang ama habang paika-ikang naglakad palayo.
Ilang sandali pa hinila na siya ni Beverly papasok ng bahay. Habang daan naman malalim ang iniisip ni Berting. Kaya hindi na niya namalayan ang pagsunod sa kanya ng matandang babae na may itim na telang nakatakip sa kanyang mukha. Ilang minuto pa lang siyang nakakapasok sa loob ng bahay nang may kumatok. Sa pag-aakalang kapitbahay niya yun, agad niyang pinagbuksan. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang lalaki na makilalang matandang babae sa labas. Bakit parang nakakita ka ng multo, Bertie? Akala mo ba hindi ko kayo matutunto nila, Gring? Hindi ko lang po inaasahan na magkikita pa po tayo. Nasaan ang anak ko? Tumuloy po muna kayo. Medyo mahaba po ang pag-uusapan natin. Naaksidente ka ba? Opo, sa trabaho ko, may 2 linggo na nakakalipas. Nasaan sila, Gring? Tawagin mo siya. Gusto ko rin siyang makaharap. Sila Gring po may 1 taon lang pumanaw dahil sa sakit. Anong sinabi mo? Patay na ang anak ko? Opo, hanggang sa huling sandali ng buhay niya, wala siyang hiniling kundi ang kapatawaran ninyo. Matagal ko nang hinihintay na umuwi siya sa akin. Umaasa akong personal siyang hihingi ng kapatawaran. Binalak na po namin noon na makipagkita sa inyo. Kaya lang po, ginupo na siya ng sakit niya. 3 taon din po siyang nakipaglaban sa sakit niyang kanser. Kung hindi sana ako nakipagmatigasan noon sana hindi siya lumayo sa akin. Patawarin niyo po kami kung pinili naming magpakalayo-layo. Natakot kami na gumawa kayo ng paraan para paglayuin kami. Kung hindi kayo lumayo noon, malamang na makagawa nga ako ng dahas ng mga panahon na yon. Kumusta sila, Gring, sa piling mo? Walang araw at sandali po na hindi siya naging masaya sa piling ko kahit simple lang ang pamumuhay namin. Naniniwala ko naging masaya siya. Dahil kung hindi, bumalik na sana siya sa akin noon. May naging anak ba kayo nila, Gring? Biniyayaan po kami ng anak na babae, si Ara. Nasaan ang apo ko? Gusto ko siya makita. Wala po siya rito ngayon. Kasalukuyan po siyang namamasukan bilang kasambahay sa pinsan ko. Ilang taon na ba ang apo ko? Bakit hinayaan mo siyang magtrabaho na? 20 anyos na po siya. Napakabata pa pala niya. Dapat nag-aaral pa siya ngayon. Mula po kasing magkasakit ang nanay niya, hindi na siya nakapagpatuloy ng pag-aaral. Nabaon po kami sa utang kaya kinailangan niya muna magtrabaho sa pinsan ko. Huwag mong sabihin na ipinambayad mo sa utang mo ang apo ko. Maniwala po kayo, hindi ko gusto na gawin ni Ara yun. Kaya lang talagang pinagbantaan ako ng pinsan ko na ipakukulong oras na hindi makabayad sa utang ko. Kaya napilitan na ang anak ko na mamasukan bilang kasambahay. Gumagawa naman po ako ng paraan kung kani-kanino na po ako lumapit. Maayos ba ang lagay ng apo ko sa bahay ng pinsan mo? Dinalaw ko po siya kanina. Palagay ko po hindi maayos ang lagay niya. Kunin mo ang anak mo doon. Bakit tinahayaan mo lang? Gusto ko pong magpakulong na lang pero ayaw ni Ara. Mas gugustuhin pa daw niya na magtiis doon kesa makulong ako at magkahiwalay kami. Nasisiguro kung mabait ang apo ko. Mana sa kanyang ina. Hindi lang po siya mabait. Namana din niya ang kagandahan ng nanay niya. Hindi ba taga rito ka? Bakit wala ka yatang magawa sa pinsan mo? Maimpluwensya ang pinsan ko dahil nakapangasawa ng may kaya sa buhay. Ganun ba? Yun ba ang dahilan kaya kinakayan-kayanan lang kayo ng taong yun? Nay, saan po kayo pupunta? Nakalimutan mo na yata kung sino ako, Bertie. Hintayin mo na lang ang pagbabalik ko. Mababayaran mo na rin ang utang sa pinsan mo. Parang nauupos na kandila na napabalik muli sa pagkakaupo si Bertie. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya sa biglang pagsulpot ng biyanan sa buhay nilang mag-ama.
Pero ang tanging makakatulong sa kanila ay ang matandang babae. Nang mga oras na yun, abala naman sa pamamalansya si Ara nang pumasok si Beverly. Isama mo na rin daw to sa paplansyahin mo, sabi ng mama. Oo, ate. Ay, siya nga pala. Salamat kanina. Huwag ka nga maingay. Baka marinig ka ng mama, ang talas pa naman ng pandinig nun. Pasensya na, te. Sumunod ka na lang at iwasan mong makagawa ng kapalpakan kung ayaw mong tumagal ang paninilbihan mo sa amin. Oo, te. Mag-iingat na ako para hindi na ako makabasag ng gamit. Mabuti naman. Bilisan mo na dyan para makakain ka na. Bili ni mama, hindi ka pwedeng kumain hanggat hindi pa tapos sa mga gawain mo. Tumango na lang si Ara sa kanyang pinsan. Binilisan na lang niya ang kanyang ginagawa para makakain na siya. Kanina pa kasi kumakalam ang sikmura niya. Hinihintay naman ni Soledad ang anak niya na inutusan lang niyang dalhin ng mga damit sa kanyang pamangkin. Natagalan ka ata. Pinagsabihan ko pa po kasi si Ara, bumabagal na naman ang kilos niya eh. Maano talaga siya sa nanay niya. Ganyan din kumilos sila Green. Masyadong mahinhin kumilos. Kung hindi siguro namatay si Tia Lagring, hindi mababaon ang mag-ama sa utang. Oo nga pala ma, taga saan nga pala si Tia Lagring? Bakit tong libing niya ni isang kamag-anak ay walang pumunta? Sa pagkakaalam ko, taga malayong probinsya sila Green at itinanan lang ng tiyuhin mo. Baka nga hindi na ipinaalam ni Berting sa pamilya ng asawa ang pagkamatay nito eh. Naisip ko lang bakit hindi lumapit si Tio Berting sa pamilya ng asawa niya para humingi ng tulong. Hindi ko masasagot yan dahil hindi naman kami malapit sa isa't isa ng babaeng yon. At wala nga akong alam tungkol sa kanya. Huwag na nga natin yung pag-usapan pa. Uutusan nga pala kita bukas. Ano pong ipapagawa niyo sa akin? Puntahan mo yung paupahan natin sa kabilang barangay. 1 linggo na kasing late sa pagbabayad ng upang pamilyang nakatire. Kung hindi pa ka mo magbabayad, umalis na sila. Sige po ma, ako nang bahala. Kinabukasan si Soledad at Ara lang ang naiwan sa bahay. Dahil sa dami ng ginagawa at sabay-sabay pa, nakalimutan ng dalaga na meron nga pala siyang sinalang. Naiga ang tubig ng pinapakuluan niyang buto-buto. Uminit naman ang ulo ng tiyahin nang makita yon. Gusto mo bang sunugin ang bahay ko, ha? Pasensya na po, Chang. Hindi ko po sinasadya. May ginawa lang po ako sa likod bahay. Alam mong may sinalang ka, hindi mo tinitignan. Kahit kailan talaga tanga ka. Katulad ka rin ng nanay mo. Huwag niyo na pong idamay ang inay. Nananahimik na siya sa kabilang buhay. Aba, pinagtataasan mo ako ng boses, ha? Baka nakakalimutan mo kung ano ka lang dito. Hindi ko po nakakalimutan. Pero sana naman po, irespeto niyo ang inay. Bakit ko irerespeto ang inay mo, ha? Kasalanan nga niya kung bakit miserable ang buhay ninyo mag-ame. Kaya wag mo na siyang ipagtanggol. Wala pong kasalanan ng inay ko. Nakikiusap ako. Huwag niyo nang hilahin lagi ang pangalan niya. Sino ka para utusan ako, ha? Halika nga rito. Aray! Bitiwan niyo pa ang braso ko! Sa gagawin ko sa'yo, ha? Tignan ko lang kung hindi ka magtino. Saan niyo po ba ako dadalhin? Sinabi nang bitiwan niyo ako! Ba't nilalabanan mo na talaga ako, ha? Kahit mga anak ko, hindi lumalaban sa akin. Sumusobra na po kasi kayo! Hindi na makatao ang ginagawa niyo sa akin! Hindi pa man nakakatapos magsalita si Ara na hawakan na ng tiyahin ng kanyang ulo. At makailang beses inuntog sa pader. Nawalan ng malay ang dalaga at nabuwal sa sahig. Tsaka lang natauhan si Soledad nang makita na may dugong umaago sa ulo ng pamangkin. Napatay ko yata siya. Ara! Ara, gumising ka, iha. Hindi ko naman sinasadya. Pinipilit ni Soledad na gisingin ng dalaga sa pamamagitan ng pagyugyug sa balikat. Pero hindi pa rin nagigising. Inilagay niya ang daliri niya sa tapat ng ilong ni Ara
Nakahinga siya ng maluwag nang malaman na humihinga pa. Naalala niyang tawagan ng anak na si Beverly. Beverly, anak. Umuwi ka na ngayon din. May nangyari kasi dito sa bahay. Pagdating mo na lang dito, tsaka ko ipaliliwanag. Bilisan mo na lang ha. Huwag ka nang dumaan kung saan. Naging kainip-inip ang bawat sandali. Nang sa wakas dumating na si Beverly, sinama siya ng ina sa kwarto ni Ara. Doon nadatnan niya ang pinsan na walang malay. May natuyo pang mancha ng dugo sa kanyang damit. Anong nangyari kay Ara? Patay na ba siya? Nagdilim kasi ang paningin ko nang sumagot-sagot siya sa akin eh. Kaya nauntog ko siya sa pader. Dalhin na natin siya sa ospital, baka dito pa siya mamatay. Hindi maaari. Baka magsumbong siya sa pulis. Mas malilintikan tayo kung may masamang mangyari sa kanya. Buhay pa naman siya eh. Gamutin mo na lang siya. Hindi naman ako doktor eh. Obserbahan muna natin siya hanggang bukas. Tapos, saka tayo magdesisyon kung dadalhin ba natin siya sa ospital. Bakit kasi kailangang umabot sa ganito? Sa mga dati nating kasambahay, nasasaktan niyo sila pero hindi ganito katindi. Parang gusto niyo nang patayin si Are. Alam mo kasi, kapag tumatanda na, madali nang mairita at lagi ding mainit ang ulo. Ito naman kasing si Ara, lagi na lang nakakagawa ng kapalpakan. Pero sana hindi niyo na lang inuntog ang ulo, alam niyong pwede siyang mamatay. Tignan mo na lang siya at bantayan na rin. Iiwan na muna kita. Lagi na lang ako eh. Sino pa bang gagawa niyan? Tayo lang naman dalawa dito. Sige po, ako nang bahala sa kanya. Ipagdadasal ko na sana magkamalay na siya. Pinunasan na lang ni Beverly ang mukha ng dalaga at pinalitan din niya ng damit. Habang hinihintay itong magkamalay, tumawag naman ng kapatid niya. Lalo lang nadagdagan ng bigat sa dibdib niya nang marinig ang mga sinabi ng nasa kabilang linya. Tulala lang siyang nakatingin sa kawalan. Kaya hindi niya namalayan ang paggising ni Ara. Ate, Mabuti naman gising ka na. Anong masakit sa'yo? ang ulo ko po. Nahihilo din ako. Inumin mo muna tong gamot para mawala ang sakit ng ulo mo. Pinalitan na rin pala kita ng damit. Gusto mo bang kumain? Hindi ate. Gusto kong matulog. Huwag ka munang matulog, kagigising mo lang eh. Tsaka sabihin mo sa akin kung may iba kang nararamdaman ha? Umiiyak ka ba? Parang gusto kong maiyak sa inis kanina eh. Tumawag kasi sa akin ang kapatid ko kung ano-ano na naman ang mga sinabi. Pakiramdam ko, sama-sama ako sa paningin nila. Ilang beses ko lang nakaharap ang mga kapatid mo. Masasabi ko na mababait sila. Oo, marami nga nagsasabi na nagmana sila sa papa namin na mabait na tao. Ako naman ang nagmana kay mama. Dati, sobrang salbahay ang tingin ko sa'yo. Pero nung hinayaan mo kaming mag-usap ni Itay, dun ko napatunayan na mabait ka naman pala. Siguro nga, may konting bait din akong namana sa papa namin. Ate, baka pwedeng tulungan mo akong makauwi na sa amin, oh. Gusto ko nang makasamang Itay, eh. Alam mo na wala akong magagawa, malaki pa ang utang nyo kay mama. Ipagdasal mo na lang na makagawa ng paraan ng Itay mo. Lagi naman akong nagdadasal. Kaya lang, naiinip na ako. Huwag kang mainip. Sandali lang ha, ikukuha kita ng pagkain. Kahit siguro noodles muna at tinapay. Salamat, ate. Huwag kang matutulog ha, hintayin mo ko. Tumangulang si Ara. Nang makaalis ang pinsan, taimtim siyang nagdasal. Sa kusina, nagluto ng noodles si Beverly. Pumasok naman ang kanyang ina at nagtanong sa kalagayan ni Ara. Para kanino yan? Kay Ara po. Kung ganon, gising na siya. Opo, sabi ko nga huwag matutulog. Kagigising lang kasi, gusto na naman matulog. Hindi po kasi maganda yung tulog ng tulog sa nabagok ang ulo. Mabuti naman maayos ng lagay niya. Kailangan pa rin po natin siyang dalhin sa ospital para matignan ng doktor. Di ba nga may malay na? Bakit kailangan pa natin siyang dalhin sa ospital? Gastos lang yon. Ulo po ang nadali kay Ara, delikado po yun.
Obserbahan mo nga muna. Di ba yun ang sabi ko? Sige po, kayo ang bahala. Dadalhin ko na po muna to kay Ara. Dala ang mangkok na noodles at tinapay, pumasok si Beverly sa kwarto ng pinsan. Naabutan niya ang dalaga na nakapikit kaya mabilis niyang ginising. Inilapag naman niya ang dala sa lamesita na malapit sa higaan. Di ba sabi ko huwag kang matutulog? Bakit nakapikit ka? Pasensya ka na, Tia. Nahihilo kasi ako eh. Baka nagugutom ka na nga. Mabuti pa kumain ka na muna. Kaya mo bang maupong mag-isa? Oo, Te. Kaya ko naman. Salamat sa pagkain. Sige na, kumain ka na. Damihan mo ang kain mo para manumbalik ang lakas mo. Ang mama mo, Nandyan lang siya. Siya nga pala, sana wag mo na lang ipaalam kahit kaninong ginawa niya sa'yo ha. Hindi naman niya sinasadya eh. Aalagaan naman kita habang hindi mo kaya para makabawi sa'yo. hindi niyo ba ako dadalhin sa ospital? Ayaw ni mama eh, obserbahan ka na lang daw muna. Sige na, unahin mo muna ang pagkain mo, mamaya na tayo mag-usap. Habang kumakain si Ara, iginala naman niya ang paningin sa kabuuan ng silid na yun. Noon lang niya napansin na walang hangin na pumapasok sa loob dahil walang bintana. Lihim na lang siyang nailing at pilit nilalabanan ng paglambot ng puso. Dahil balak niya dun matulog sa silid ng pinsan, kinuha niya sa kwarto ang electric fan. Maya-maya ang gising niya para tingnan ang kalagayan ni Ara. Kinabukasan parang lutang ang kanyang pakiramdam. Kumusta ang pasyente mo? Tulog pa po siya hanggang ngayon. Wala akong tulog sa kakabantay sa kanya. Buong gabi kasi siya na nilalagnat. Napainom mo ba siya ng gamot? Paracetamol lang po, dinadaing niya na masakit ang ulo niya. Normal lang siguro na sumakit ang ulo niya. Kapag po nagising siya mamaya, dadalhin ko na po siya sa ospital. Natatakot po ako sa pwedeng mangyari. Kung ayaw niyo pong sumama, bahala po kayo. Saan ka naman kukuha ng pampa-ospital sa babaeng yon? Huwag po kayong mag-alala, sarili kong pera ang gagamitin ko. Gagastos ka para sa babaeng yon? Pera lang naman po yun, pero buhay ang maisasalba ko. Nag-iinarte lang ang babaeng yon. Ikaw naman lumalambot na ang puso. Natatakot lang po ako na makulong. Baka yung pagbabanta nyo kay Tio Berting sa atin mangyari. Tinatakot mo lang ang sarili mo. Kayo po ba hindi natatakot sa ginawa ninyo? Hindi ko naman sinasadya ang nangyari. At isa pa, tayo lang ang nakakaalam. Kaya nga ayokong dalhin mo sa ospital ang babaeng yan. Baka doon siya magsumbong. Kinausap ko na po siya na kung maaari wala siyang pagsasabihan na kahit sino. Sa tingin mo kaya susunod siya, ha? Malay naman po natin. Alam naman niya na malaki ang utang nila sa atin eh. Sana nga, itikom niya ang kanyang bibig. Ako na lang po muna magluluto ng almusal natin. Ako naman ang bahala sa tanghalian. Samantala sa bahay ni Berting, hindi siya makapaniwalang may hawak na siyang perang pambayad sa pinsan. Mangiyak-ngiyak na nagpasalamat siya sa kanyang biyanan. Kung noon pa sana siya lumapit dito, hindi na sana umabot ng kailangan pang mamasukan ng anak bilang kasambahay. Puntahan mo na ang pinsan mo at bayaran ang utang sa kanya. Siguradong may tubo na yon. Bayaran mo na rin para wala na siyang dahilan na hindi ibigay sa iyo si Ara. Sabik na akong makita ang apo ko eh. Maraming salamat po, Inay. Sana noon pa ako lumapit sa inyo. Dapat nga ganun ang ginawa mo. Natakot kasi ako na baka meron kayong gawin sa akin. Matagal na rin na panahon nang itigil ko na ang gawain na yun. Ganun siguro kapag alam mo nang malapit ka nang mamatay. Tsaka lang naiisip na magbago. May itatanong po sana ako sa inyo, Nay. Ano yun? Balak niyo po bang ipamana kay Ara ang kaalaman ninyo sa barang? Alam mo na wala akong ibang tagapagbana kundi si Lagre. Pero inilayo mo naman siya sa akin. Ngayong wala na siya, ang apo ko na lang ang pwede. Pero hindi ko siya pipilitin. Asahan niyo po na hindi ako hahadlang kung sakali man nagustuhin rin ni Ara na maging katulad ninyo. Natutuwa ako na marinig yan sa'yo.
Palagay ko po, makakatulong ang kaalamang yan sa anak ko kapag nawala na ako. Sa pamamagitan ng barang, maaari siyang protektahan ito. Oo naman. Basta sa tamang paraan lang niya gagamitin. Aalis na po muna ako. Susunduin ko na ngayon si Ara. Siguradong matutuwa siya na makilala kayo. Walang pagsidla ng sayang nararamdaman ni Berting habang papunta sa bahay ng pinsan. Pagdating sa may gate, matagal pa bago may nagbukas. Si Soledad mismo ang nagpapasok sa kanya. Nandito ako para sunduin ang anak ko. Bakit? May pambayad ka na ba sa utang mo? Ito ang pera. Bilangin mo para makasiguro ka. Saan ka kumuha ng ganitong malaking halaga? Hindi na importante kung saan ko kinuha. Ang mahalaga lang naman sa'yo ay pera, di ba? Ngayon, ilabas mo na si Ara. Wala siya dito ngayon. Niloloko mo ba ako? Nasaan ang anak ko? Maniwala ka sa akin. Kahit halugugin mo pa ang buong bahay, hindi mo makikita ang anak mo dito. Kung wala siya rito, nasaan ang anak ko? Kasama siya ni Beverly. Ilang araw din silang mawawala. Nagpasama kasi ang anak ko sa kanya. Tumayag naman siya. Kapag dumating si Ara, pauuwiin ko na siya sa inyo. Nagsasabi ka ba ng totoo? Oo naman! Akala mo yata hindi ko alam ang kaapihan na ginagawa ninyo sa anak ko. Oras na makita ko na hindi maayos ang lagay niya, pagsisisihan ninyo ang bawat kaapihan na ginawa ninyo sa anak ko. Huwag mo nga akong tinatakot sa sarili kong bahay, ha? Hindi lang yan simpleng pananakot. Ang mabuti pa, umalis ka na. Huwag ka na rin babalik kahit kailan dito. Sa inyo mo na lang hintayin ang anak mo. Iginala pa ni Berting ang kanyang paningin sa bahay bago humakbang paalis. Nang makauwi, sinabi niya sa biyanan ang sinabi ng pinsan. Hindi naman nagustuhan ng matandang babae na hindi pa niya kasama ang anak na umuwi. Iba ang kutob ko, Berting. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Nararamdaman ko na hindi nagsasabi ng totoo ang pinsan mo. Nag-aalala nga rin ako. Pero palagay ko po, wala doon si Ara. Maghintay na lang po tayo rito. Kung wala pa rin siya bukas, pupunta uli ako sa bahay ng pinsan ko. Kung nasan man si Ara ngayon, naway nasa maayos siyang kalagayan. Alam kong ligtas ang anak ko. Ayoko mag-isip ng hindi maganda. Sa wakas, makakasama na rin natin siya. Berting, kung sakali bang hilingin ko na sumama kayo sa akin sa probinsya, sasama ba kayo? Po? Sa totoo lang hindi ako sigurado. Nandito kasi ang puntod ng asawa ko. Gusto ko sanang iuwi ang kanyang labi sa amin . Gusto kong magkatabi kami ng anak ko sa himlayan. Gusto ko rin kasing doon kayo magbagong buhay na mag-ama. Wala rin akong mapag-iiwanan ng ari-arian ko kundi si Ara . Hayaan niyo po. Pag-uusapan namin ang anak ko kapag nakauwi na siya. Umaasa ako na mapagbibigyan mo ko. Nang mga oras na yun, nagkamalay na ulit si Ara sa ospital. Naisipan na siyang dalhin ng pinsan dahil wala siyang tigil sa pagsusuka. Kaya kahit tutol si Soledad, ang pinsan pa rin ang nasunod. Labis ang pagpapasalamat ng dalaga rito. Salamat naman at tagising ka na. Nasaan ako? Nandito ka sa ospital ngayon. Dinala na kita dahil napasukan kita na puno ng suka at walang malay sa kwarto mo. Salamat, ate. Hindi mo natiis na dalhin na ako rito. Sabi ko naman sa iyo kapag hindi bumuti ang lagay mo, dadalhin na kita dito sa ospital. Siya nga pala, ayos naman ang resulta ng laboratory mo. Pinasitiskan na rin kita para malaman kung may pinsala ang bungo mo. Ano ang resulta, te? Wala namang pinsala. Ay, salamat sa Diyos. Kapag pinalabas ka na ng doktor, dumiretso ka na ng uwi sa inyo. Magpakalayo-layo na kayo mag-ama. Doon kayo sa lugar na hindi kayo maaabot ng galit ni Mama. Paano ang utang namin? Hayaan mo na yun.
Hindi lang naman kayo ang unang gagawa na takasan ng utang eh. Gusto ko nang umuwi sa amin. Kaya lang, inaalala kita. Baka ikaw naman ang balingan ng galit ng mama mo. Huwag mo na akong intindihin, kaya kong sarili ko. Habang buhay kong hindi makakalimutan ng ginawa mong ito, ate. Magpahinga ka na muna, sasagutin ko lang ang tawag ng mama. Kinabukasan hindi pa man pinalalabas si Ara sa ospital, minadali na siya ng pinsan na umalis. Parating na raw ang mama nito. Baka daw may mga kasama para bantayan siya. Kaya kahit nangihina pa, tumakas na siya sa ospital. Pagdating sa bahay, saktong paalis na rin sana ang ama para pumunta sa tiyahin. Dahil nakatuon lang sa ama ang paningin, hindi niya napansin na matandang babae na naroon din. Ara, umuwi ka na rin sa wakas. Opo, Tay. Ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang ayos mo? Galing po ako sa ospital. Tumakas lang po ako. Sabi ko na nga ba't minamaltrato ka nila eh. Ang sasama nila. Hayaan na lang po natin sila. Ang mahalaga, wala na ako sa puder nila. Kailangan po nating magtago para hindi tayo mahanap ng tiyang. Hindi na kailangan, anak. Binayaran ko na kay Ate Soledad ang utang natin kahapon. Talaga po? Saan po kayo kumuha ng pera? Sa kanya, anak. Siyang tumulong sa atin. Sino po siya, Tay? Ako ang Lola Remy mo, iha. Ang nanay ng nanay mo. Akala ko wala na akong lola. Meron, apo. Nandito pa ako. Pwede ba kitang yakapin? Sabik na akong makita ka eh. Sayang nga lang, hindi ko na inabot ang inay mo. Si Lola Remy na mismo ang lumapit sa dalaga at mahigpit na niyakap ang apo habang umiiyak. Hindi na rin napigilan ni Ara ang mapaiyak. Pakiramdam niya kasi ang kanyang inang yumayakap sa kanya. Hindi pa rin po ako makapaniwala na may lola pala ako. Sa nakikita ko sa iyo eh, hindi naging madali ang naging buhay mo sa pamilyang yun. Hindi nga po. Ilang beses kong tinangkang umuwi na lang pero ayoko pong makulong si Ita eh. May mga tao talaga na malupit sa kapwa nila. Lalo't alam nilang walang kalaban-laban. Huwag kang mag-alala. Magbabayad sila ng mahal sa ginawa nila sa'yo. Ang gusto ko na lang po, mamuhay ng tahimik. Ipaubaya na lang po natin sa Diyos ang nangyari sa akin. Minsan, iha, kailangan din natin turuan ng leksyon ng mga taong mapag-api para hindi na pamarisan ng iba. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang mabuti pa, anak, sa kwarto ka na muna. Alam kong pagod ka at masama pa rin ang pakiramdam. Magpahinga ka na muna. Sige po, Tay. Lola, mamaya na lang po tayo mag-usap. Sige, apo. Nay, alam ko po ang pinaplano ninyo. Huwag niyo na sanang ituloy. Hindi mo ko mapipigilan sa gagawin ko. Akala ko ba matagal ng panahon na hindi kayo nambabarang? Matagal na nga. Pero handa ko ibalik dahil sa kaapihan na dinanas ng apo ko. Nagagalit din po ako sa nangyari sa anak ko. Pero mas gusto kong hindi na lang gumanti. Ibahin mo ko. Hindi ako papayag na merong mga agrabyado sa pamilya ko habang nabubuhay ako. Itaga mo yan sa bato. Alam ni Berting na hindi niya mapipigilan ng biyanan. Sa kabila ng pang-aapi na naranasan nila mag-ama kay Soledad, naroon pa rin ang takot niya na gumanti sa kanila. Nakakaramdam din siya ng awa sa mag-ina. Batid niya kasi kung gaano kabagsik ang biyanan. Pinuntahan na lang niya ang anak sa kwarto nito. Kumusta ang pakiramdam mo? Nahihilo pa rin po ako dahil sa pagkakabagok ng ulo ko sa pader. Hindi ko nahahayaan na muli kang saktan ng kahit sino. Dahil po kay Ate Beverly kaya ako nakaalis sa ospital.
Siya din kasi ang nagdala sa akin doon at nag-alaga. May kabutihan din pala si Beverly. Pwede po na nadadala lang siya ng kanyang ina. Siguro nga. Tay, bakit ngayon lang po nagpakita si Lola Remy? Bakit wala siya sa burol ni inay? Hindi niya kasi alam kung saan tayo hahanapin. Meron kasi kami hindi sinabi ng inay mo. Galit sa akin ang lola mo dati dahil tinanang ko lang ang inay mo. Pero ngayon, ayos na kami ng lola mo. Mabuti naman po. Sigurado na matutuwa nito ang inay kahit saan man siya naroon. Walang hinangad noon ang inay mo, kundi ang mapatawad kami ng lola mo. Sige na, matulog ka na muna. Babantayan na lang kita. Nun lang ulit na panatag si Ara. Kaya naman nang ipikit niya ang mga mata ay agad siyang nakatulog. Hindi naman umalis sa tabi niya si Berting. Minasdan lang niya ang mahimbing na pagtulog ng anak. Sa likod ng isip niya, alam niyang gumagawa na ng orasyon ng biyanan para makaganti sa mag-ina. Nang mga sandaling yon, nagtatalo naman ang mag-ina. Dahil nagpaalam si Beverly na dun muna sa kapatid niya. Bakit ngayon mo pa naisip na umalis? Matagal na po akong iniimbita ni ate na doon muna ako sa kanya. Nararamdaman ko na nagbago ka na. Galit ka ba sa akin? Kahit kailan, hindi po ako magagalit sa inyo. Alam niyo yan. Alam ko na hindi ako naging mabuting ina. Pero mahal kita, anak. Alam ko po na mahal niyo kaming tatlo. Pwede bang palipasin mo muna ng ilang araw bago ka umalis? Bukas na po ako aalis. Pasensya na, ma. Ay, alam ko na may kinalaman si Ara sa bigla mong pagbabago. Siguro kung ano-ano ang sinabi niya sa'yo. Ikaw naman, nakinig ka sa kanya. Duda na nga ba ako kung talagang tumakas siya eh. Hindi na po mahalaga kung nakatakas siya. Nabayaran na rin po nila ang utang sa atin. Yun naman po mahalaga sa inyo eh. Pera. Pareho lang naman tayo. Pera lang ang mahalaga. Magpahinga na lang po tayo, ma. Maaga pa kasi ako bukas. Pwede ka bang sa kwarto ko na matulog? Gusto lang kitang makatabi sa huling araw mo dito sa bahay. Oo naman po. Walang kamalay-malay ang mag-ina sa trahedyang parating sa kanila. Kinabukasan, hinatid pa sa labas ng gate ni Soledad ang anak, kung saan naghihintay ang taxi na sasakyan. Mahigpit pa niyang niyakap ang anak bago sumakay ng taxi. Ngunit kapapasok lang nito sa loob nang dumating ang humaharurot na truck at binangga ang sasakyan. Naisugod naman sa ospital si Beverly at ang driver. Pero kalaunan binawian ng buhay ang driver. Nag-aagaw buhay naman ng dalaga. Anak, lumaban ka! Huwag kang susuko! Tinawagan ko na mga kapatid mo. Parating na sila. Sinong matandang iyon? Tayo lang ang narito. Walang matanda. Nandyan siya. Meron siyang sinasabi na magbabayad tayo sa kaapihan na dinanas ni Ara. Dala ng aksidente kaya kung ano-anong nakikita mo at sinasabi. Sabi nung matanda, kayo na ang susunod. Sino bang matanda ang tinutukoy mo? Nandyan siya sa likod niyo. Kulubot na ang balat, mahaba ang puti niyang buhok. Nalilisik ang mata niya sa pagkakatingin sa atin. Sabihin mo sa kanya, hindi ako natatakot sa kanya. Lola siya ni Ara. Ano ka mo? Lola ni Ara? Anak, nakikiusap ako sa'yo, tama na. Tatawagin ko ang doktor mo. Ayoko, ma. Wala na rin silang magagawa pa. Malapit na rin akong mamaalam. Anak, huwag mong sabihin yan. Hindi ko kayang mawala ka. Ma, gusto ko nang matulog. Anak! Beverly! Wag! Nang araw na yun, binawian ng buhay si Beverly. Habang yakap ni Soledad ang anak, nagulat siya dahil may lumabas na napakaraming ipis sa bibig nito.
Hindi kaya barang ang ikinamatay ng anak ko? Sino ang may gawa nito sa'yo, anak? Dumating na ang dalawa pang anak ni Soledad. Labis din ang kanilang pagdadalamhati sa pagkamatay ng bunso nilang kapatid. Nagpaalam lang siya sandali sa kanila na may pupuntahan. Nagtungo siya sa bahay ng pinsang si Bertie. Meron lang siyang gustong malaman. Anong ginagawa mo rito? Wala na si Beverly. Naaksidente siya kanina umaga. Si Ate Beverly, wala na! Bakit ang bilis naman ng pangyayari? Ikinalulungkot ko ang nangyari. Nasaan ang lola mo, Ara? Paano mong nakilala si Lola Remy? Kung ganon, totoong may lola ka. Alam mo bang habang naghihingalo ang anak ko, wala siyang bukang bibig kundi ang lola mo? Parang alam na ng anak ko ang katapusan niya. Nang mamatay siya, maraming ipis ang lumabas sa bibig niya. Doon ko napagtanto na binarang ang anak ko. Ang pinagbibintangan niyo ay ang lola ko? Wala po kayong ebidensya sa sinasabi niyo. Sigurado ako na mambabarang ang lola mo. Mabuti pa umalis ka na. Wala na kaming utang sa inyo kaya wala ka ng karapatan na tumapak sa bahay namin. Huwag kang mag-alala. Aalis din ako. Gusto ko lang kumpirmahin na tama ako. Nasaan nga pala ang matandang yon? Umuwi na sa probinsya ang biyanan ko. Nakikiusap po ako na umalis na kayo, Chang. Huwag mo nang hintayin na kalad ka rin pa kita palabas. Oo na! Aalis na ako! Tinanaw pa ng mag-ama sa may bintana ang pag-alis ni Soledad. Pero hindi pa man nakakalayo ang babae nang bigla siyang nangisay. At nagpaikot-ikot na parang trumpo bago bumulagta sa lupa. Nasaksihan ng mag-ama at ilan nilang kapitbahay kung paano pinasok ng napakaraming ipis ang loob ng kanyang katawan. Tay, si Chang! Wala na tayong magagawa pa. Wala na siya. Halos sabay lang silang namatay ni Ate Beverly. Sumalangit daw ang kanilang mga kaluluwa. Ano bang klaseng kababalagan ang nangyaring to? Nakipaglibing sina Berting at Ara sa mag-ina. Kinalimutan na ni Ara ang hindi magagandang ginawa sa kanya ni Beverly. Ang tanging naiwan na lang na alaala ay ang kabutihan na ginawa nito sa kanya. Nalulungkot din siya dahil hindi na nabigyan ng pagkakataon ng pinsan na tuluyang magbago. Nang mga sandaling yun nagbubunyi naman si Lola Remy. Dahil sa wakas na ipaghiganti na rin niya ang apo sa kaapihan ng mag-ina. Habang nandito ako, poprotektahan ko ang apo ko. Walang pwedeng mang-api sa kanya. Ang mananakit sa kanya, sinadya man o hindi, makakatikim ng hagupit ng aking galit. Makalipas ang 1 linggo, kinausap ni Berting ang anak. Tungkol sa alok ng kanyang biyanan na sa probinsya na lang sila manirahan. Hanggang ng mga sandaling yun, hindi pa rin alam ni Ara na isang mababarang ang kanyang Lola Remy. Na totoo ang sinasabi ni Soledad. Gusto ko na rin pong lumayo sa lugar na ito, Tay. Kaya ayos lang sa akin kung gusto niyong sa probinsya na lang tayo ni Lola tumira. Kung ganun di uuwi na tayo sa probinsya ng nanay mo. Siguradong magugustuhan mo doon. Excited na po ako na marating ang lugar kung saan lumaki ang inay. Ihanda mo na mga gamit mo. Sa 1 linggo na tayo aalis. Mamimiss ko ang lugar na ito. Marami din kasing alaala na naiwan dito ang inay mo. Ganun din po ako. Pero mas matutuwa ang inay kung titira na tayo sa probinsya niya. Kapag naroon ka na, pwede mo nang ipagpatuloy ang pag-aaral mo. Hindi ko pala nasabi sa'yo na may kaya sa buhay ang Lola Remy mo. Sa'yo niya iiwan ang lahat ng ari-arian niya kapag namatay siya. Nung nasa puder po ako ni Chang, marami akong naisip, Tay. Minsan pala, ang perang nagiging dahilan para magbago ang tao at maging masama. Totoo yan, anak.
Kaya huwag mong hahayaan na baguhin ka ng pera. Lagi mong tatandaan ang mga pangaral namin ng inay mo. Opo, Tay. Tuluyan nang nanirahan ng mag-ama sa probinsya ni Lola Remy. Bumalik na rin sa pag-aaral si Ara, habang ang kanyang amang si Berting kasalukuyang nagtatrabaho sa pabrika ng mga papel. Hanggang ng mga sandaling yon, hindi pa rin alam ng dalaga na isang mambabarang ang kanyang lola. Sa katauhan din ng matandang babae, nagkaroon muli ng pangalawang ina si Ara. Wakas.